Hello sa inyo mga kasari. Kamusta? Kamusta na po kayo? Ang tagal po natin hindi nakapag-video kasi medyo na busy lang po ang ating munting tindera. So ngayon, eto. Ang pag-uusapan po natin ay simple technique kung paano lumago ang aming tindahan. Actually, nag-start lang po talaga kami sa 1,500 at sa terrace namin. Na-video ko na yun sa terrace namin at wala kaming kapitbahay. Until na wala pa rin po kaming kapitbahay. Pakita ko po sa inyo ulit ang aming surrounding. Kung talagang ano po yung surrounding namin dito. Yan po siya As in wala talaga siyang bahay. May bahay siya kakaporango. Tapos eto yung sa likod namin. Makikita nyo na talagang wala siyang bahay. Yan Yan. Yan po yung aming surrounding. So ngayon, nag-iisip kayo kung paano ko po napalago yung aming tindahan to think na wala kaming kapitbahay. Kumbaga wala kang market. So ayun nga, ano po ba yung mga technique na nagawa ko o pwede nyo rin po ma-apply sa inyo. So, honestly, hindi po madali. Hindi madali kasi syempre, ang puhunan namin is 1,500 tapos hindi kompleto yung paninda mo. Nag-start lang kami, kunwari, 2 toyo, kalahating dosen ng shampoo. Syempre, kung ano lang, isang brand lang ng shampoo, isang brand lang ng conditioner. So, ganun lang. Kumbaga, isa-isa lang. Tapos, ang benta lang namin, sa isang araw, 100, 150. So, ayun. So, ano ba yung naging technique? Paano lumago yung aming tindahan? So, ang tindahan namin is hindi rin po siya malaki. Maliit lang din po siya. Kapakita ko po siya sa inyo na hindi po talaga siya malaki. Ganyan lang siya. Kasi nga, ano lang naman po kami. Nasa bukid, wala pong masyado. Tapos, pagka umakyat ka sa taas, puro na nga wholesaler na siya. Ganyan siya. Pero paano kami nakasurvive? Medyo matagal na rin po kami rito. So, nag-start ako rito ay 2020. So, 2026 na ngayon, magsi 6 years na po akong nagtitinda. Sa awa po ng Diyos, eto buhay pa. Ano raw po ba magandang sekreto, technique? So, honestly, ang unang technique is, huwag kang panghihinaan ng loob. Kahit na ang benta mo lang, 150, 100. So, tuloy lang yung laban. Huwag kang ganun talaga sa business, hindi naman lahat agad may kita sila ng malaki, magbo-boom agad. So, kumbaga, huwag kang panghinaan ng loob kung maliit yung kita mo. Ganun lang talaga sa umpisa. Tapos, pangalawa is, kung kunwari, may nakita mong yung customer mo merong siyang hinanap, wala. So, next time, bilhin mo na siya. Kumbaga, paunti-untiin mong kumpletuhin yung iyong paninda. Kasi syempre, 1,500 lang naman, so maliit lang talaga yon. Kung mapapalago mo siya unti-unti, kung i-rolling mo siya sa umpisa, darami yung paninda mo. Sa umpisa talagang wala ka talagang ipon, kasi rolling po yung paninda. So ayun, ang ginagawa ko po nun is, benta, benta, bili. Pag nakabenta ka, ibibili mo uli ng produkto na wala sa'yo, na alam mo hinahanap siya ng customer. So, ayun po yung mga nagiging technique ko. At, saka po dapat, syempre, magbukas ka ng maaga. Baka naman kasi may tindahan ka, bukas mo alas 8. May tindahan ka, bukas mo alas 9. So, wala na. Mawawala yung iyong customer pag gano'n ka magbukas. So, dapat magbukas ka ng maaga kahit ako nagbubukas ako mga 5:30, ganon. Kasi syempre may estudyante rin ako. So, ang gising ko talaga sa umaga is 4:30. Every day. 4:30 po yun. Ay, meron naman palang yan. Pag pala Saturday, Sunday, yun, medyo nalilate yung gising ko. Mga 5 na. Okay, mga 5:30. So, dapat magbukas tayo ng maaga para yung mga customer natin o yung mga bumibili sa atin is hindi na magpunta pa sa iba. At saka pangatlo is, huwag tayong masungot sa customer natin. Kunwari, ano lang tayo, maging palangiti, maging pala kaibigan tayo, pagka medyo, kumbaga, cheerful lang.
maging masayahin lang ba tayo? Huwag tayong parang laging galit. Oh, ano ba ang bibilin mo? Oh, ano? Ayan naman, ang pera mo, laki-laki, ito lang bibilin mo. So, huwag tayong ganun. So, kailangan, ano lang tayo, good vibes ba? At saka, syempre, ang sikreto po talaga sa isang business is tiyaga. Kasi kahit na kumpleto yung paninda mo, kahit na anong dami mong puhunan, kung wala kang tiyaga, ala rin eh. Kumbaga, sabi nga nila, kung may tiyaga, may nilaga. Kung tayo, kung may tiyaga, may tindahan. 'Di ba? Kasi may nabasa kasi ako, sabi nilang ganun, kahit maraming gumaya sa mga ano mo, business mo, pero yung sipag at tiyaga mo, hindi nila kayang gayahin 'yon. Kahit gayahin pa nila 'yon, kailangan yung sipag at tiyaga mo consistent. Baka naman kasi ngayon lang, kasi magbubukas ako ng tindahan gusto ko mag-business, gusto ko ng ganito. Pero ngayon lang, dapat consistent. Consistent yung tiyaga mo, consistent yung sipag mo, consistent yung bait mo sa customer. Ganun ba? So, kasi kahit na anong daming ano mo, kung wala kang tiyaga, feeling ko, in the end, maaano siya malulugi. Kasi wala kang tiyaga parang napapabayaan mo siya, nane-neglect mo siya. So, ayun lang. Ayun yung mga technique talaga na kailangan wag kang papanghinaan talaga ng loob sa umpisa. Kasi sa umpisa kasi wala ka naman talagang benta, kasi wala kang customer nun. So, ayun. At saka, ang technique talaga sa lahat is sipag at tiyaga. So, ayun lang. So, sana nakatulong ako kung paano nagsusurvive tong aming maliit na tindahan. Lagi ko sinasabing maliit kasi maliit lang talaga siya. Kita nyo naman yung aming kapaligiran is wala talagang masyadong maraming bahay. Hindi katulad ng iba. Sa taas, sa totoo lang, is meron doon 3 wholesaler. Lakad ka lang ng konti, wholesaler na. So, bakit buhay pa rin yung tindahan namin? Kasi sipag at tiyaga talaga. So, wag kang manghihina kung ang benta mo lang maliit lang sa araw na to. Kasi hindi naman po laging, kumbaga, ang benta po natin hindi po laging pare-parehas. Merong malaki, mayroong maliit. At minsan nga, isang linggong maliit, isang linggong wala. So, ganun. So, sipag at tiyaga lang po sa lahat ng gustong mag-business, sa lahat ng mga gustong magtindahan. So, yun lang po ang aking technique. Huwag tayong panghinaan ng loob sa umpisa at kailangan sipag at tiyaga at consistent po tayo. So, yun lang. Bye-bye!